Ngayon, tatalakayin natin ang isang kapanapanabik na balita. Ang German defense company na Taurus Systems ay naglalayon na palakasin ang strike capability ng Korean Aerospace Industries Corporation's KAI FA-50 Light Combat Aircraft. Sa isang hakbang na magpapabago sa himpapawid, ang Taurus Systems ay naglalayon na bumuo ng long-range cruise missile na espesyal na inilalaan para sa FA-50 na hindi lamang magpapalakas sa kanyang kakayahan sa labanan kundi magpapataas din sa kanyang kakayahang makipagkompetensya sa merkado. Isipin mo, isang makisig at mabilis na eroplano na armado ng isang mapanganib na payload na kayang tamaan ang mga target mula sa malayo. Pero teka, may mas nakakagulat pang balita. Hindi mag-isa si Taurus Systems sa misyong ito. Sila'y nagtulungan kasama ang LIG Next One Corporation para sa isang joint development venture na naglalagay ng pundasyon para sa isang potensyal na tagapagbago sa modernong digmaang ere. Papasok na ang KEPD-350K2, ang tentative na pangalan para sa susunod na henerasyon ng cruise missile na ito na nagbabadya ng panibagong pananaw sa larangan ng labanan. Ngayon, narito ang bagong balita. Isipin mo ang Philippine Air Force, PAF, na sumasabak sa laban na may parehong FA-50 Light Combat Aircraft. Sa pagpasok ng KEPD-350K2, ang PAF ay makakakuha ng malaking abante sa parehong offensive at defensive capabilities. Isipin mo, mga bro, ang precision strikes, enhanced range, at walang kapantay na flexibility sa harap ng mga nagbabagong banta. Ang KEPD-350K2 ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng malakas na suntok, ito'y tungkol sa pagbabago ng dynamics ng regional security at strategic deterrence. Sa mas maliit na sukat nito at katulad na performance sa mga mas malalaking katapat, nagbubukas ito ng mga posibilidad para sa PAF, pinapayagan silang ipakita ang kanilang lakas at protektahan ang pambansang interes tulad ng hindi pa nangyayari noon.